ang chapter 13. Ayan, kaya po, ang ano lang natin ay 1 Corinthians chapter 13. Ayan. Bukas na po ba sa 1 Corinthians chapter 13? Amen. Sabi po ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Ayan, praise God. Sige po, tayo pong lahat ay sabay-sabay na magbasa. Hallelujah. Ito po ang sinasabi. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng diwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin itong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magasbang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at nilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanag ko na ang asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong presensya. Patuloy namin nararanasan sa umagang ito. Salamat po dahil kasama ka namin at nananampalataya kami at kumakabit sa iyong pangako na hindi mo kami iniiwan ni panababayaan. Maging sa oras na to, Lord, ng aming pag-aaral ng iyong salita, pinangahawakan namin, Lord, na hindi mo papabayaan, Panginoon, na nagpasan lamang kami ng iyong salita. Bagkus, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, tutulungan mo kami, Lord God, na ito ay aming makuha, amin ito, Lord God, na may sa puso. At ikaw din, Lord God, ang patuloy dalangin namin magbigay sa amin ng puso na handang matuto. Puso, Lord God, na mapagkumbaba. Lord, ano man marinig namin sa iyong salita, masaktan man kami, mapalakas kami, Lord God, masiyahan kami. Lord, ang lahat ng ito, alam po namin ay tanda, Lord, ng pag-ibig mo sa bawat isa. Kaya hayaan mo nga po, Lord, na sa aming pakikinig, magkaroon kami, Lord God, ng focus sa iyo, ng pagnanais, Lord, na ang iyong mga salita, Lord, ay tunay na matutunan namin. Banal na Espiritu Santo, ikaw pong kumilos, itagong po ako sa iyong likuran, at ikaw ang siyang mahayag. Salamat po, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. Kamusta po ang January ninyo? Sino nagsabi na ang bilis? February na. Ang bilis na, February na ng 2024. Ayan. So, nakita ko si Francis. Sabi ko, kaya na kaya banggitin yung February. Ang ayos. Naalala ko February. Yan. So, sabi nga na yung January, sino rito ang nakaranas ng kabutihan ng Lord sa lumibig sa January? Sino rito ang nakaranas ng pag-iingat ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Tunay nga po, na simula pa lang ng taon, ang Lord, pinakita niya na sa atin kung gaano siya kabuti at kung gaano siya katapat sa buhay ng bawat isa. At kung gaano din siya decided na ang bawat isa sa atin ay tunay na lumago. Amen po. Talagang hindi tayo pumasok ng 2024 na parang bahala na, sinabi ng Lord. Kundi meron siyang plano talaga. Meron siyang nais natin takbuhin at meron siyang mga pagpapala na gusto niya na matanggap natin. Amen po ba? Kaya nga lumipas na ang January, sabihin natin, thank you Lord sa January.
Ayan. At salamat po, nasa February na kami. Ayan. So, ilang buwan na lang bago magpasko. Ayan, mabilis lang, ano? Pero ano man sa ating mga Kristiyano ay tawag doon, araw-araw ay Pasko. Kaya mga may inaanak dyan, puntahan nyo na araw-araw yung mga hinang. Araw-araw daw Pasko eh. Pero sabi nga po, ano, pag sinabi natin month ng Pebrero, yan, para di tayo mahirapan, Pebrero, alam naman natin na ang focus sa buwan na ito o ina-highlight yung love. Amen po ba? Amen. Araw daw ng mga puso. Ayan, ano. Sabi nga, ano, ito yung araw kung saan talagang maraming pula. Ayan, kasi ang heart daw pula. Tapos marami rin na talagang yung mga hindi sweet, nagiging sweet din. Ayan. Tapos, ito rin yung, kumbaga, pag sinabi natin na love, dati, akala natin minsan dahil lang sa mga mag-boyfriend or girlfriend o magkakarelasyon. Pero matutuwa ka, dahil sa paglipas ng panahon, ang celebration ng February ay lumalawak na. Kasi minsan mga estudyante nagbibigay na ng bulaklak sa mga teacher. Amen po ba? Ako nung panahon ko parang tanda ko na talaga. No? Nung panahon namin, hindi nagbibigay ng bulaklak sa mga teacher. No? Talagang yung mga yung mga magsising irog, ayan lang. Pero natutuwa ako ngayon kasi mismo mga teacher na bibigyan at minsan mga magulang din. Amen po ba? Ibig sabihin, nagbabago na rin ang pananaw ng bawat isa pag sinabing February. Hindi lang yan tungkol sa magkaka-relasyon. Pero sabi nga, talagang yari ka din kapag may kang karelasyon, asawa, ayan, tapos di mo binigyan. Ayan, ano? Kasi mahirap, alam niyo kung bakit? Pag nagbukas sila ng Facebook, sa February 14, ano makikita nila? Mga may hawak ng bulaklak, hindi naman sa maiingitin sila. Kaso nga lang, syempre, di ba? Gusto rin nilang maranasan yun. Kaya sino rito yung mga may partner? Yan, maganda na tayo. Kailang araw pa tayo? 10 days? Kasi February 4 ngayon, ano? But then, sabi nga po, ano, ibang klase talaga kapag nababanggit ang salitang love. Sabi nyo nga po, love. Love. Di ba ibang klase? Marami kang maiisip, napakalawak po ng scope ng salitang love. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Ayan. But then, ang ating po pamagat ngayong umaga ay, basahin po natin, 1, 2, 3. How great love is. Ayan, gano'n ba kadakila ang pag-ibig. So, kung titignan po natin, syempre, tayo ngayon ay nandito sa church, wala po tayo ibang pag-aaralan kundi ang salita ng Lord. Meron pong 4 na tawag doon, na uri ng pag-ibig na binabanggit sa Biblia. Ayan. Siguro po ang iba sa atin ay alam na ito, pero doon po sa mga hindi pa ay ito po yung time para malaman po natin. Amen? Ayan. Una po, yung tinatawag na 4 types of love in the Bible. Una po yung tinatawag na eros. Sabi nga pa natin eros. Ayan, yan po ay Greek word. Lahat po nababanggitin dyan ay Greek word. So, eros means refers to romantic or sexual love. So, yan ay sa mga mag-asawa, mag-partner. Amen po ba? Malinaw? Amen. Hindi ko na papakalawakin. Ano? Next, yung tinatawag na storge. Sabihin niyo po, storge. Makabasahin niyo storge. Storge. Ibig sabihin naman po ng familial love. Ibig sabihin, pagmamahal ng isang ina sa anak, pagmamahal ng anak sa kanyang magulang. So, familiar, ibig sabihin, it's talk about family. Amen? So, malinaw po ba yan? Pangatlo, yung tinatawag na philia. Pag sinabi natin philia, refers to friendship and camaraderie. Amen? So, sino rito may best friend? Ilan best friend nyo? Isa. Sabi ko kay Rian, sabi niya, yung best friend ko si ganyan. Tapos pala naman siya, best friend ko rin si Sabi ko sa anak, yung best friend, isa lang. Sabi ko, hindi yan yung may kilala kang best friend mo. Sabi ko, ganun ba yun? So, sabi nga, ayan, ay tumutukoy doon sa refers to friendship and camaraderie. So, sabi nga sa siyang samahan. Amen po ba? At yung panghuli, alam ko, ilam na natin, yung agape. Pag sinabing agape, unconditional love. Ibig sabihin, binibigay mo yung pag-ibig no matter what. Amen? Kumbaga yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Sabi nga, speaks of God's love that He has for the world. Sabi sa atin. And that Christians are supposed to emulate.
Amen po ba? Amen. Ang mga taga-FCC pa ay napapractice ng agape love? Amen. O may pinipili lang? Ayan. Alam ko, hindi araw-araw napapractice natin yan. Amen? But by the grace of God, lagi tayong tinuturuan ng Panginoon na i-apply. Amen? Pwede mo palakpuan natin ng Lord sa bagay na yun. So, ayan po yung binabanggit dyan na 4 types of love in the Bible. Ano nga po ulit? Eros, Storge, Philia, and Agape. So dito po sa ating pag-aaralan ngayon, bibigyan ko po kayo ng background dito sa 1 Corinthians chapter 13. So ito po ay isinulat ni Apostle Paul sa kanyang na-establish na church sa Corinth. Amen, si Paul po ay church planter. Kasi kahit saan siyang mapuntahan lugar doon sa kanyang missionary, ay may natatayong iglesia. Sino po dito yung ganun gusto? No? Sabi nga, no, nung napunta si pastor dito, may natayo. Alam ko, meron din dito, iba, ang puso ay pagsuon sa lugar namin, may matayo ding iglesia. Ayan, ano, hindi lang dito sa San Jose, o kung saan tayo dali ng Lord. So, ganun po ang gawain na iniatas ng Panginoon kay Paul. Na sa missionary journey niya, sa bawat puntahan niya ay may nagtatayong church. At isa nga po dito yung sa Corinth. Amen? At ang nangyari po, bakit nga ba isunulat ni Paul ang 1 and 2 Corinthians? Kasi po, ang nangyari po, pagbabasahin po natin ang aklat ng Corinto, dito natin makikita kung ano ang nangyayari sa church, sa Corinth. Ayan, ano? Ang nangyayari po sa kanila, ang kapatiran sa Corinthians ay puno po ng pagmamalaki. Yan. Full of pride. At sabi nga po doon, sila rin ay nagkakaroon ng mga gawain na sexual immorality. Amen po ba? At ang isa pong malungkot din sa kanila ay yung sila po ay pinagpala ng spiritual gifts. Ibig sabihin, ang iba sa kanila nakakapag-speaking in tongues. As sinabi rin doon, spiritual gifts, isa rin po dyan, yung meron silang generosity, nagbibigay. No? Kaya nga po doon sa binasa natin kanina, di ba? Sinabi po doon, makapagsalita man ako ng lengguwahe ng tao at ng mga anghel o anuman. Pero kung wala ang pag-ibig, ako ay sabi daw, maingay lamang. Amen po ba? At sinabi rin naman dyan, kung magbigay ako ng buhay ko, ng ari-arian ko, ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ibig sabihin lahat ng ito ay na-exercise nila, but then, sa hindi tamang paraan. Amen po? So sabi nga po doon, at isa rin po sa problema nila ay meron sila yung misunderstanding sa Christian doctrines. Dahil po may mga nagtuturo po sa kanila na nakakapasok na nagtuturo ng maling aral. Amen po. But then, ang pinaka-focus po ni Paul dito ay yung tinatawag na ang church sa Corinth, makalimutan po nila yung salitang love. Sabihin nga po natin, love. Love. Nakalimutan nila, sa dami ng kaya nilang gawin, sa dami ng pagpapala na meron sila, isa ang nawala sa kanila, yung love. Sa buhay natin, meron ba tayong mga ginagawa na makakalimutan natin yung salitang love? O parang ginagawa na lang natin out of yung sinasabi nga nila na parang responsibility. Amen. Magbigay tayo ng mga halimbawa na nangyayari sa atin ngayon. Kapag pumapasok ka ba sa school, na-apply mo ba yung word na love? Pag nag-aalaga ka ba ng mga apo, na-apply mo ba yung salitang love? Kapag nagtatrabaho ka ba, na-apply mo ba yung salitang love? Sa mga nagdadrive, yan. Nag-aatid, na-apply ba natin yung salitang love? Dito sa church, kapag pupunta ka ba dito sa church every Sunday, meron bang love? Sa pagmi-ministry mo, masasabi ba na na-apply mo yung salitang love? Amen? So, maganda po ngayon sa umagang ito, papa-alalahanan tayo muli ng salita ng Panginoon. Sabi nga daw, how great love is. Amen po? Kaya nga po, si Paul sinulat na ito kasi ang church po sa Corinth, they need to be reminded of the characteristic of love and how great love is. Nakalimutan po nila. Kaya nga po, di ba, meron yung kataga eh. Nalilito ako sa kataga ngayon sa English, yung sinasabi lagi natin yan. You can, ano ba yun? Give.
Ano yun, Han? You can love without giving. You cannot give without loving. Eh, pag tinagalog, bisa daw, kaya natin magbigay pero walang pag-ibig. Pero hindi tayo pwedeng magbigay ng walang pag-ibig. Hindi tayo pwedeng umibig na hindi tayo bumibig. Pwede din rin daw tayo pwedeng umibig na hindi tayo nagbibigay. Di ba? Tongue twister? Uy, lito, ano? Ay, sige. Ibig sabihin, sa lahat dapat merong pag-ibig. Amen po ba? Naniniwala ba kayo dun? No? Kailangan po sa lahat ng ginagawa natin merong pag-ibig. Bakit kaya? Ayan. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga para ma-remind tayo na mahalaga yung tinatawag na characteristics of love and how great love is. Amen po? So, pasok po tayo ngayon doon sa characteristics of great love. Ano nga ba pag sinabing great love? Ayan. Ready na ba kayo? Actually, binasa natin kanina. Una po, isa-isa lang, mabilis lang. Uy, yun na yung root word. Unang-una po, na characteristic ng isang great love ay love is patient. Ayan. Kapag pasensya, sabi nga po sa ibang translation ay long suffering. Sino po sa atin dito ang mahaba ang pasensya? Lalo na sa kapwa. Na? How can you say that your love to others are great kapag meron kang pagmamahal na kapag pasensya? Ang kulit. Ang tigas ng ulo. Hindi sumusunod. Amen po ba? Hindi umaayon sa takbo. Ilang beses mo nang pinaalalahanan, makulit pa rin. But then, how can you say that your love for that people, for that someone is great if you have patience? Amen po ba? So, kung may checklist po kayo, check na lang. Amen po ba? So, ano nga daw ulit? How will we determine if our love is great? Love is patient. Pangalawa po, yun. Love is kind. Ayan. Si Pastor po, ayan, mabigyan ko lang kayo ng konting background, no? Ano lang, napaka-recent lang na ano po, tawag doon, na test ang aking patience and kind. Pagiging kind. At sabi ko nga, Lord, sorry po. Sorry talaga. Kasi nangyayari po talaga, may pangyayari sa buhay ko ngayon na bigla lang po may nag-message sa akin. At pag nag-message po sa akin, ay pinagmumura ako. At pinu-question po ang pagiging pastor ko, pinu-question ang pagiging Kristiyano namin ni Ate Yen na nung taong ito. Sa ilang beses niya na ginagawa yun sa amin na tahimik lang ako, nag-fail ako. No, kasi talaga sabi ko, sobra na ito ah. Sabi ko, medyo patulan nga natin ng konti. Ayan, talagang sabi ko, saglit lang. Kasi nasabi ko lang, nakipagtawagan ako sa kanya, minumura niya ako, pero hindi ko naman siya minumura. Kaso nga lang, talagang umiral yung kakulitan din ni Pastor dati, napipigon kasi sa akin yung tao na yun pag nag-aasara kami. So, dumating hanggang dulo, pero sa bandang huli, sabi ko, oo, nagawa ko na parang sa ginagawa niya, nainis ko rin siya. Pero sa naramdaman niya rin ngayon, sa akin, sinabi niya na hindi mo na pala ako mahal. So parang ang nangyari po, sa pag-reach out niya sa akin, ang pinakapunto lang ay parang gusto niyang may makinig sa kanya. Kasi meron siya pinagdadaan ng mabigat. Kaso nga lang po, ang mali lang sa way niya ay kinukuha niya yung attention namin sa panginginis din sa amin. Kaso nga lang pa, ulit-ulit siya. So sabi ko, nanghingi talaga akong tawad sa Lord. Then sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na makabawi sa tao na yun. Amen po. Na sabi ko nga, sa bawat sa atin, mayroon chances ng Lord na binibigay. Amen po. So, ang mahalaga lang doon, huwag kang manatili doon sa kinabagsakan mo. Ang kailangan mong gawin ay umalis ka doon. Tumayo ka at umalis ka. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Amen po ba? So, sabi yan, how can we say that the characteristic ng ating pag-ibig ay great? Dapat love is kind. Pag sinabing kind kasi talaga, ano man ang gawin sa'yo na hindi maganda, ang ibabalik mo ay mabuti pa rin. Ang ibabalik mo ay talagang nahinahon ka pa rin. Kung sabi nga no, napag-aaralan na natin yung pag binato ka ng bato, ano daw ba bato mo? Nanapay. Yan. Pag sinampal yung kabilang pisngi, ano mo rin yung kabilang pisngi. But then, sabi nga no, talagang mahirap.
Lalo na kapag pinipersonal ka na. No? But then, sa umagang ito, sabi ko nga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na, hello, kailangan magkaroon tayo ng great love sa kapwa natin. At isa po sa part doon ay pagiging kind. So alam ko po sa bawat isa sa atin dito, nakaranas talaga tayo na ginawan tayo ng hindi tama. Yes. Kahit wala ka namang ginawang mali. Amen po ba? Magugulat ka na lang, anong ginawa ko? Ayan ano. So, let this be a reminder to all na let us practice kindness. Sabi mo sa katabi mo, kindness. Kindness. Sabi nga rin kay Pastor, kindness. Kindness. Amen. Ayan ano, sabi ko nga lahat tayo tinuturuan ng Panginoon. No, we are not accepted, kahit pastor ka, kahit leader ka. No, but then, it is not an excuse. Kailangan natututo tayo. Amen. Ayan, sige, tuloy tayo. Marami-rami pa naman to. Ayan. Next ay love does not envy. Ano ba sa Tagalog yung envy? Inggitin. Yan, sa FCC sana siya walang mainggitin. Amen. Yan, bakit tayo daw kasi kinaiinggitan? Dapat wala sa atin yung inggit. Si Cain po, pinatay niya si Abel dahil sa inggit. Nangyayari po ang patayan dahil sa inggit. Nangyayari po ang siraan sa pamilya dahil sa inggit. Nasisira ang isang relasyon ng mga kaibigan dahil sa inggit. Tandaan natin, ano pa ang pwede nating panghawakan para hindi tayo mainggit? Ito lang po, kung ano ang pagpapala ng Lord sa iyo, ayan ang para sa iyo sa ngayon. Amen po ba? Amen. At dapat makita ng Panginoon na mapagkakatiwalaan ka sa bagay na yan para pagkatiwalaan ka niya ng mas malaki pa. Amen po. So, ano pa? Ano pa yung way para hindi ka mainggit? Lagi natin ito nababasa, maging masaya ka sa pag-unlad ng kapwa mo. Kahit sino pa siya. Mas ano ko dyan. Hindi, sabihin mo, praise God. Pinagpala mo sila. Praise God. At lagi mo sabihin, Lord, alam ko po, may panahon din para sa akin. Amen po ba? Pwede pa palakpakan natin ng Lord. So, wala kang magigitin dito, ha? Amen. Next. Ayan, love does not boast. It is not proud. Kailangan ko ba magpaliwanag yan? Hindi na. No? Ang tunay na nagmamahal, hindi kapag mataas. Ang tunay na nagmamahal, no? Hindi nagyayabang. Amen po ba? Ibig sabihin, alam niyo minsan sa pagyayabang, kasi na pumapasok minsan yung ikaw ay, yung may ginawa ka sa kanya, pero sinusumbat. Amen. Alam niyo po ba yung pagsusumbat pag yayabang? Pag mamalaki, ginawa ko sa iyo, nagtiis ako para sa iyo, lahat ginawa ko para sa iyo, nakataka ng para sa iyo, laban na to. Na, kung tunay ka nagmamahal, hindi mo isusumbat yung ginagawa mo. Lahat ng ginawa mo para sa kanila, ginawa mo yun ng buong puso. Amen po ba? So hindi mo yun dapat, hindi ka dapat nagre-regret. Nasasabihin mo, ba't ko ba ginawa yun? Ginawa sa'yo, sa dulo pala, sasaktan mo lang ako. Yeah. Sa dulo pala, gaganyanin mo lang ako. Hindi mo ko na-respetuhin. Tandaan natin, kung ginawa mo yun ng buong puso, hayaan mo na ang Lord ang mag-bless sa'yo. Amen po? Malinaw? Amen. Ayan, marami pa mga example, pero konti lang para hindi tayo tumagal. Amen. Baka makalimutan nyo na yung wala pa nga po tayo sa point number 1. Ayan. Next natin. Love does not dishonor others. Ulitin ko. Love does not dishonor others. Paano ba natin nadi-dishonor ang ibang tao o kapwa natin kapag nag-slander tayo? Alam niyo ba yung word na slander? Sinisiraan mo. Amen. Oo, kilala mo na siyang ganun siya, pero huwag mo nang paalam doon sa mga taong hindi pa siya kilala. Hindi pa siya kilala, sira na ang pagkatao niya. At malalaman, sigurado ka pa na ganun pa rin siya. Amen? Lalo na sa pamilya, di ba? Alam ko, na-share ko na sa inyo na
lalo na sa isang family, kapag merong kaguluhan, hanggat maaari, wag, ano daw? Lalabas. Kung meron ka mapapag-share, yung talagang pinagkakatiwalaan mo. So tanongin mo yung katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba? Ayan. O hindi nag-usap. Ayan, mapagkakatiwalaan ka ba? No? Kailangan, hindi mo dinidishonor. Hindi mo sinisiraan. Hindi ka nagsasabi ng pawang kasinungalingan din. Amen po ba? Kaya nga kapag mahal mo, ano daw? Iniingatan. Amen po ba? Hindi yung nag-away ko yung, uy, pag kaya siya, nag-away kami kasi ganun. No? Sa inyo na lang yun. Huwag nang lalayo. Pero sabi nga, kung may papagkakatiwalaan ako talagang mabigat na, siyempre, nawala na naman yung base niya. Ayan. Siyempre, may mga part na dapat mong i-share, pero hindi yung part ba na para masiraan yung kapwa mo, kundi humahanap ka ng way para matulungan. Amen po. Amen. Malinaw ha? Amen. Huwag mong i-share na ang purpose mo ay magalit din sila sa kanya. Huwag mong i-share na ang purpose mo ay para masira ang pagkatao niya. Kung i-share mo man para matulungan. Amen. Malinaw po? Ayan. Next. Love is not self-seeking. Ayan. Sabi nga no, kung merong envy, papasok din dyan yung self-seeking. Ang tuloy na pagmamahal ay talagang tinitingnan ang kapakanan ng kapwa. Amen po. Na talagang sa buhay mo, natutunan yung tinatawag na matulungin ka, mapagbigay ka. Kailangan ba malaki? Ang tanong, kailangan ba malaki? Kailangan ba bongga? Siguro nga, no, sabi nga pa, nag-usap kami ni ate, minsan, ang isang tao, minsan kaya napipigilan magbigay, tumulong, kasi iniisip dapat bongga. Pero hindi po. Kahit maliit yan, basta galingan sa puso, galingan na may pagmamalasakit, makakatulong po yan. Amen po ba? Amen. Amen, mga kapatid. Ayan. So, we are not self-seeking. Ano ba yung self-seeking? Sa buhay mo, lahat ng ginagawa mo, si Lord ang dapat parangalan. Hindi para ikaw ang bigyan papuri. So, love is not self-seeking. So, kapag may ginagawa ka, ibig sabihin, hindi ka nag-aantay ng kapalit. Kapag may ginagawa ka, hindi ka nag-aantay na ma-acknowledge ka. Oo, mahalaga yun. Pero huwag mong hingin. Bibigay ng kusa sa'yo yun. Amen po ba? Walis ka ng walis dito, doon ko makapansin. Pinulasan mo, lahat ng hindi na pwedeng walisin, binalis mo pa rin, para mapansin. Sumama lang loob mo kasi, nung pinasa ka, inutusan ka pa lalo. Ay, yung ano yun. No? Pero kasi sabi mo, Lord, salamat po, may lakas ako panglinis. No? No? Not self-seeking. Talagang binibigay mo lang dahil mahal mo. Binibigay mo lang dahil may pagmamahal. Amen po ba? Amen. Ayan, next. Love is not easily angered. Sino po ang 50-50 dito? Taas kamay. Amen! Amen. Lakas ng amin ni Maris. Lahat tayo, kapul dyan. Yes. Na, ang tunay na pagmamahal, hindi agad nagagalit. Lord, help us. Sabi nga natin, Lord, help us. Help us. Lord, mold us na hindi kami magagalitin. Amen. Kaya i-apply ano doon, gentleness and self-control. Hallelujah. So, ang tunay na pagmamahal talagang kaya mong magtimpi. Sabi niyo nga po, magtimpi. Timpi. Ayan, ano, parang pero may gigil pa rin, magtimpi. Ayan. Hallelujah. Love is not easily angered. Lalo na sa kapwa mo. Ano daw ang key para hindi ka mabilis magalit? Isipin mo na lang ang Diyos. No, hindi siya mabilis magalit. Malumanay siya at abounding in love. Amen po. Amen. So sa atin, we can practice it. Na sa tulong at biyaya ng Panginoon, magagawa din natin na hindi tayo agad magagalitin. Amen po ba? Ayoko nang pakalawakin na kasi alam na natin yan eh. Lalo na para ma-apply mo yung tinatawag na ano, yung kind, kailangan talaga hindi ka rin magagalitin. Para ma-apply mo yung patience, hindi ka rin dapat magagalitin. Amen po? Ayan, next natin. Ayan.
Ito rin, gusto ko rin pumasok to sa atin. Love keeps no record of wrongs. Sabihin natin, 1, 2, 3. Love keeps no record of wrongs. Kaya hindi talaga natin pwedeng sabihin na pinatawad ko na pero naaalala ko pa. Nakakatawa pero totoo sa buhay natin. Hindi natin pwede sabihin pinatawad ko na pero baka ganyan. Alam niyo po, ang Diyos pa nagpatawad, kinalimutan niya ng lahat. Alam niyo po yung word na yan, napakabigat. Lalo na sa ating mga tao. Sabi nga no, pag may matinding pangyayari nangyari sa atin, tumatatak talaga sa puso. Amen. At hindi po madaling kumalimot. Wala pa makapagsabi rito na, oy, kaya ko yan. Nanakawan ako ng 10,000, nakalimutan ko na. Diba? Si Francis nga, pag tinanong ko, anong itsura ng motor nung ano, alam na yun. Ang kumuha ng iPhone niya bagong-bago. iPhone ba yun? Ay, Oppo A3s. Sabi niya, nagpapatext na, pinatawag ko na. Tumakbo. Hindi niya makakalimutan yun. Nagmadali pa sila ng takbo, mga 4 kilometers per hour. Pag nakita niyo po yung video, nagmamadali na kayo yan, ha? CCTV. Ay, yung CCTV. Sabi, kasi daw, umiiyak sila, kaya hindi namin masabak, hindi namin makatawa eh. Ayan, ano. Pero kung titingnan natin, lalo na yung mabibigat na pangyayari sa buhay natin, yung mga tao na kasakit sa atin, yung mga taong talagang matindi yung nagawa sa ating mali, ang katotohanan po, hindi mo madaling kalimutan. But then, para ikaw gumaan ang kalooban mo, para mas maging maganda ang pamumuhay mo, hindi ka maapektuhan ng bagay na yan, tinuturuan tayo ng Lord na kalimutan mo na yan. Amen po ba? For the sake, gusto ng Lord maayos ang relationship. Ang gusto ng Panginoon, reconcile lahat. Yung walang reservation. Ayun kasi ang mahirap sa atin. Nagkakaroon tayo ng word na reservation. Teka lang. Hindi ko pwedeng ibigay lahat. Ibig sabihin, yung love natin, nakikip tayo ng wrong things na nagawa sa atin. So, why not let us try and let us pray for God to help us. The Lord, tulungan niyo po ko na manumang nagawa sa aking mali dahil mahal ko yung taong ito, kakalimutan ko na. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko iisipin yung nagawa niya dati na baka ulitin niya o anuman. Titingnan ko siya na pinatawad mo ako, Lord, kaya ako patatawarin ko siya. Kung paano mo kinalimutan ang lahat ng maling ginawa ko, Lord, tulungan mo rin akong kalimutan anuman ang nagawa niya. At harapin ko siya dahil mahal ko siya. Amen po? Hanggang kailan? Ayun ang tanong sa atin eh. Kailan mo gustong kalimutan ang ginawa niya kapag nakahiga na siya at hindi ka na niya maririnig? Kung kailan wala nang pagkakataon, o ngayon habang may pagkakataon ka pa para wala kang regret sa buhay. Amen po ba? Amen. Ang bigat po, no? Love keeps no record of wrongs. Opo, mahirap kalimutan ang mga pangyayari. Pero ang sabi, masarap pag nakalimutan mo na ang lahat ng yan. Ang pamumuhay mo ay magiging buhay na ganap. Amen po ba? Alam ko, hindi madali, but let us pray. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Parang tumahimik na tayo dun, ano? Next. Sabi dyan, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kaya kapag mahal mo, huwag mo nga hayaang mali ang ginagawa. Kaibigan mo man yan, kapatiran man yan, pamilya mo man yan, anumang maling ginagawa nila, huwag mong ayunan. Huwag mong i-compromise. Amen po. Ibig sabihin, talagang gusto mo, nandoon din siya sa katotohanan. Mas pinipili mo ang tama. Ayun yung tunay na pagmamahal. Amen po ba? Amen. So next, ilang na lang ba? Ayan, ito na yung uli. Love, ano daw? Always protect. Ang tunay na pagmamahal, pinoprotektahan ang minamahal. Sa atin ba rito, nararanasan natin na tayo ay pinoprotektahan ng Panginoon? Hallelujah. Next, always trust. Madali ba yan? Always trust? Patingin nga ng cellphone mo.
Sino nag-chat? Tuminog ng ching. Sino yan? May tumawag yan. Ang tahaba ng usapan nyo ha. So, love always trust, always hope, and always perseveres. No? Kabuuan yan, ano? Grabe. Kailangan i-apply natin kung meron tayong tinatawag na great love. So, dito sa mga taga-Korinto, ito yung nagkulang sa kanila. Sa ginagawa nila, pag sila ay nagkukorek ng kapatiran, halimbawa, matindi, wala sa kanila yung kindness, wala rin yung patience. Dahil sa kanila sa loob, nagkakaroon sila ng envy. Sa ministry, parang gusto ko yun, gusto ko yan. Ganun din, boastful din sila. Ako nakakapag-speaking in tongues, ikaw, hindi. Ako malaki ang naibibigay ko, ikaw, hindi. Then love does not dishonor sila, nagdi-dishonor sila. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung church sa Corinth, magulo. Sa isang pamilya, kailan ba nagkakaroon ng gulo? Kapag walang pag-ibig. Kaya nga, yung mga kasabihan ngayon, di ba, hindi sapat ang pag-ibig lang. Totoo naman yun. Pero ano kailangan manatili sa isang relasyon? Pag-ibig. Hindi pera, hindi karangyaan, kundi pag-ibig. Ganun din sa isang pamilya. Kailangan ang manatili ay pag-ibig. Amen po ba? Ayun yung nakalimutan ng mga taga-Korinto. Kaya naman sila ay pinalalahanan ni Apostol Pablo kung ano ang karakteristik ng great love na dapat taglayin ng bawat isa sa kanila. Amen po. At alam ko sa bawat isa sa atin, pinaalalahanan tayo ngayon kung ano yung mga dapat taglayin natin na nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Amen po. Sa checklist po ba, mga ilan po ang meron sa atin? Huwag na po sumagot. Alam na po natin yan. Kaya ang pinag-pray natin, tinuturuan tayo ng Lord ngayon. Amen? Kaya pwede bang palakpakan natin ng Lord? Ngayon po, ito yung pinaka-highlight. Ayan. Ayan. Sige, na. Tandahan lang ha. Ayan. Ngayon, paano nga ba nasabi na ang pag-ibig ay great? Ayan. Ito ngayon yung pinaka-highlight natin. Kunti lamang po ito. Tignan nyo na lang ako. Ayan. How great love is. Mababasa natin dyan. Nasa mula verse 1 hanggang verse 3. Basahin ko po muna para malaman natin ano. Sinabi rito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kung mababasa natin, magaganda naman yung binanggit. Amen po ba? Makapag-speaking in tongues. Ano pa dyan? Kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Yung pananampalataya, makapagpalipat ng bundok. Sabi, ibigay man niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Sunugin man niya ang kanyang katawan. May sacrifice na binabanggit din. Pero anong sinabi doon? Pag walang pag-ibig, walang halaga. Ano pong ibig sabihin? Number 1, gusto ko pong maunawaan natin sinasabi ng Lord. Love puts value in everything. Lahat ng ginagawa mo kung walang pagmamahal, bale, wala. Amen po ba? Lahat ng ginagawa mo kung walang pagmamahal, walang saysay. Kaya nga po, minsan example natin, maraming makikita ka dyan, nagbibigay, tumutulong. Pero pag dasig lang na makilala yung pangalan nila, walang saysay po yun. Ang isang bagay ay nagkakaroon ng value kapag merong pagmamahal. Do you agree? Ang pagpunta mo rito sa church, kung walang pagmamahal sa Lord, walang halaga. Ang pagbabasa mo ng Bible, kung walang pagmamahal sa Lord, walang halaga. Ang pananalangin mo ganun din, kung walang pagmamahal sa Lord, walang halaga. Amen po. Kapag binigay mo ang buhay mo dyan, ang puso mo at may pagmamahal, dyan po nagkakaroon ng value.
Matindi po yung sinasabi, no? Pwede ka mag-sacrifice pero pag walang pagmamahal, baliwala. Kaya nga po, masasabi rin natin bakit di tinanggap ang hain ni Cain, pero ang kay Abel tinanggap. Isa po sa masasabi natin dahil ang kay Abel may pagmamahal, ang kay Cain, wala. Amen po. So sa lahat ng gagawin natin, para magkaroon ito ng value, lagyan natin ng pagmamahal. Pangalawang bagay po, yung sinabi rin dito na lilipas ang lahat, pero lilipas ang pagsasalita ng isa iba't ibang lingwahe, lilipas ang time na magsasakripisyo ka, lilipas ang time ng yaman mo, lilipas lahat ang lakas mo, pero ang hindi dapat lumilipas ay ang pagmamahal. Ano ibig sabihin? Kapag may pagmamahal, diyan po tumatagal. Naniniwala kayo? Amen. Ang isang, huwag na natin sa relationship na lang. Halimbawa na lang sa trabaho. Hanggang kailan mo kaya magtrabaho? Hanggat mahal mo yung ginagawa. So hanggang kailan mo kayang maglingkod sa Lord? Hanggang mahal mo ang Panginoon. Amen? So kapag dumarating na yung time na parang nag-iiba ka na sinasabi mo parang ayaw mo maglingkod sa Lord, baka wala na kasing pagmamahal. O nababawasan yung pagmamahal sa Panginoon. Sabi nga, pag sa Lord, hindi pwedeng nababawasan. Ibig sabihin talaga, nawawala. Kasi ayaw ng Lord ng may kahati. Gusto niya siya lang. So, how great love is, pag may pag-ibig, it puts value in everything. Pangalawa, it makes something last para tumagal. Amen po. Malinaw po ba yan? Amen. So sabi nga sa pangalawa, kuya, pakano na yung dalawang huli. Sige po, dalawa yan. Sabi nga, everything will pass away, but love will remain forever. At isang maganda po, kapag meron pong great love sa lahat, ito po ang mararanasan natin. Ito po, love never fails. Ulitin po natin, 1, 2, 3. Love never fails. Kapag ginawa mo lahat na may tunay na pagmamahal, hindi man niya nabalikan ng tama, hindi man niya nasuklihan ng tama, still, yung love mo never fails. Ano pong example? Ang ating Panginoong Jesucristo, binigay niya ang kanyang buhay, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tuminis ang kanyang dugo. Lahat ba tumanggap sa kanya? Lahat ba nanampalataya sa kanya? Lahat ba kinikilala siya? Hindi. But then, ibig sabihin ba failure ang ating Panginoon? No. Because love never fails. Kaya nga po, laging sinasabi, no? Sa pagmamahal mo, hanggat maaari wala kang pinuhold back. Lalo na ito totoo. Kasi nga, ang mahalaga na bigay mo ang dapat mo ibigay para wala kang regret. At yung tao na yon, tanggapin niya man, pahalagaan man yan o hindi, actually siya ang talo. Pero ikaw, na gumawa na may totoong pagmamahal, kailanman hindi ka natalo. Hindi ka lugi. Amen po ba? Nakuha natin? So, sa church, sa Corinth, ito yung dapat nilang matutunan. Na sa lahat ng ginagawa nila, dahil wala ang pag-ibig, nawawalan ng saysay. Dahil hindi nila tinitingnan na may pag-ibig, lahat ng ginagawa nila, hindi tatagal. Mapapagod sila, hihinto sila, hanggang mawala sila sa gawain. Amen po ba? But then, pinaalalahanan sila ng Pablo dahil kailangan nilang maintindihan. Kailangan nilang i-exercise muli ang great love. Amen po ba? So, hayaan niyo po ako magtapos dito. Sa ating pong pagkatapos, alam niyo po ano, God's love put value sa ating mga buhay. Alam pong ibig sabihin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng word. Nagkaroon ka ng halaga, nagkaroon ako ng halaga. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil sa kasalanan, wala tayong halaga. Sabi nga po, no, we are nothing, we are not worthy, we are sinners and enemies of God. But then, because of God's love, we are now made righteous. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? We are forgiven.
we are cleansed. And from enemies, we are now His children. San ka pa? Dahil yung lahat sa pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Lord. Sabi nga nila, no, yung iba sila, from zero to hero, from nothing to something. Ganun ang ginawa sa atin ng Lord. Basura tayo, basahan tayo sa harap niya, pero ngayon tayo ay ginawa niyang mga anak. At ito ay dahil sa pag-ibig niya. Dahil ito, sa pag-ibig niya na talagang hindi tinitingnan kung sino ka, kundi ang reference ng Lord, dahil God is love. Amen. Amen. Ano pa? Sabi nga po, no, ayun ang kayang gawin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi, no, Paul is saying to the church in Corinth to put love of God in everything they do, and surely love will never fail. At ganoon din sa umaga sa atin, sa umagang ito, sinasabihan din tayo ng salita ng Lord, let us put God's love in everything we do, and that love will never fail. Amen po. Sabi nga, no, believe that we can do it. Maniwala ka, kapatid, na kaya magmahal tulad ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Kaya mo magmahal tulad ng Diyos. Bakit? Because God first loved us. Sabi po sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Kapatid, ayun po ang katotohanan. Sabi nga, you cannot give what you do not have. But then, matanggap natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya kaya natin magbigay. Yung tinatawag na great love. Amen po ba? Amen. 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 Ayun po ang katotohanan. Minahal ka na ng Diyos, binigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo, sa atin, kaya kaya natin pagmahal ng tulad ng sa Panginoon natin. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. And it's my prayer, marami po tayo nang nakuha, natutunan sa ating aral ngayon about how great love is. Amen. At ano yung characteristic of love? Pray natin sa Lord na i-mold na sa atin at may apply natin sa bawat araw sa ating kapwa, sa ating ministeryo, at higit sa lahat sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat.